Sa ibang balita, magta-transport strike na naman ang grupong Manibela. 3 araw silang magtitigil pasada sa Lunes hanggang sa Araw ng Kalayaan sa Miyerkules. Git ng grupo, may mga hinuli na raw sa kanilang hanay na mga consolidated jeepney drivers. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Parating yung araw ng kalayaan, yung Independence Day, pero wala tayong kalayaan ngayon. Wala tayong kalayaang maghanap buhay. Puro panggigipit ang ginagawa po sa atin. Muli na namang nangalampag ang grupong Manibela sa Department of Transportation at LTFRB. Ayon sa Manibela, nangako ang mga opisyal ng Department of Transportation at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na papayagan pang bumiyahe ng 1 taon ang mga jeep na hindi sumali sa kooperatiba matapos ang consolidation deadline noong April 30 para makapagpatuloy sa pagbiyahe. Napagkasunduan daw ito sa huling hearing sa House Committee on Transportation. Ang problema raw, hanggang ngayon hindi pa nagbababa ng utos ang LTFRB kaugnay nito. Malinaw naman na wala silang maipakitang memorandum circular na tayo ay huhulihin na dahil unconsolidated tayo. Hiling natin sa LTFRB na kung ano yung napagkasunduan doon sa Kongreso na tayo ay makakabiyahe pa ng 1 taon. Sana tumupad sila. May natanggap daw na report ang Manibela na may mga nahuli na ang MMDA sa kanilang grupo. Kaya bilang protesta, panibagong transport strike ang ikinakasan ng Manibela. Simula yan sa Lunes, June 10 hanggang June 12, Araw ng Kalayaan. Hinihintay pa namin ang komento ng MMDA kaugnay ng umano'y hulihan. Pero sabi ng LTFRB, hindi pa sila nagsisimulang manghuli dahil sumasailalim pa sa due process at mga pagdinig ang mga hindi nag-consolidate na jeep. Wala pa po kasi po tayo po nagka-transition, no? Alam din natin na merong epekto, no, at consequences yung hindi pagsali sa PTMP, pero ayaw din naman natin na hindi pa nabigyan ng due process. Pag-uusapan ng LTFRB sa susunod na linggo ang ipinangakong 1 taon pang palugit sa mga hindi sumama sa kooperatiba. Bukod dyan, inaayos na rin daw ngayon ang mga apektadong ruta ng mga hindi nag-consolidate sa tulong ng mga lokal na pamahalaan. Kasama sa route rationalization yung pag-alam kung gaano ba dapat karami ang bilang ng mga jeepney sa isang partikular na ruta. Meron kasi mga ruta na sobra-sobra ang dami ng jeepney at meron din namang kulang. Kapag naayos ito, mas mapaganda ang kita ng mga tsuper at maiiwasan din ang pagsisigip ng daloy ng trapiko. Sa ngayon, naninindigan ng DOTR na sapat ang bilang ng mga jeepney na bumabiyahe. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.